Lakers, trade Anthony Davis para kay Luka Doncic. Ito na ata ang pinakamatinding trade sa kasaysayan ng NBA. Mga kabasketball, ito na yata ang pinakabaliw na trade sa NBA history. Matapos talunin ng Los Angeles Lakers ang New York Knicks nitong Sabado, bigla na lang silang gumawa ng isang nakakagulat na hakbang. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ipinadala ng Lakers si Anthony Davis, Max Christie, at isang 2029 first-round pick sa Dallas Mavericks. Kapalit, si Luka Doncic, Maxi Kleber, at Markieff F. Morris. At hindi lang yan, kasama rin sa trade na to ang Utah Jazz. Confirmed ito, mga idol. Ayon sa sources ng ESPN, official na ipinadala ng Dallas Mavericks sina Luka Doncic, Maxi Kleber, at Markieff F. Morris sa Lakers, habang napunta naman sa Mavs sina Anthony Davis, Max Christie, at isang 2029 first-round pick sa isang 3-team deal na kasama rin ng Utah Jazz. Ganito kalupit ang trade na to. Nung unang lumabas ang balita, sobrang shockang na marami ang nag-isip na baka nahak lang ang account ni Shams Charania. Pero mabilis itong kinumpirma ng Los Angeles Times at Dallas Morning News, kaya walang duda, totoong-totoo to. Walang kahit anong leaks o rumors bago mangyari ito. Walang kahit anong palatandaan na gustong ipagpalit ng Lakers o Mavericks ang kanilang all-star forward. Matapos ang trade na ito, mukhang hindi na si Anthony Davis ang magiging running mate ni LeBron James, kundi si Luka Doncic na. Pero sa totoo lang, mukhang si Luka ang tunay na superstar ng future para sa Lakers. Kahit injured siya ngayon dahil sa calf strain, 5 beses na siyang nasa All-NBA first team sa edad na 25. Isipin niyo to. Si LeBron at AD, parehong tumatanda na, at mukhang pababa na ang laro nila sa susunod na ilang taon. Pero ngayon, nagbago ang lahat, may Luka Doncic na ang Lakers. Ano naman ang plano ng Mavericks? Para sa Dallas, isang unexpected move ito. Hindi kailanman inakala ng kanilang fans na aalis si Luka. Pero ngayon, Anthony Davis na ang magiging bagong mukha ng kanilang koponan. Kaya lang, may tanong dito, kaya ba ni AD maging leader ng Mavericks? Alam natin na magaling siya sa depensa at opensa, pero hindi siya ganun ka-dominant bilang pangunahing scorer ng isang team. Isa lang ang sigurado, mga idol, eto na ang panibagong era ng NBA. Ano sa tingin nyo? Panalo ba ang Lakers o ang Mavericks sa trade na to? Mag-comment na sa baba, at abangan ang iba pang NBA updates.